Hindi ko akalain na tumatakbo itong si Gringo Honasan. Nalaman ko na lang, sabi, Gringo Honasan, no? Nakikipag-alyansa doon sa PDP. Yung ganun daw. Dahil nga sabi ng Pangulo, siyempre tumatakbo si Marcoleta, kailangan magpapansin yan. O, kaya nabanggit yung there is no such as West Philippine Sea. Ngayon, ito naman yung kanilang iniisip. O, pauwiin ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Alam niyo ho mga kababayan, simulat sa pool pa lang, nung nailipad na si dating Pangulo doon sa sa The Hague, pumasok na sa isip ko malabo na mapauwi o mapabalik pa yan. Imposible na yan, no? Kung ang sinasabi nila may illegal na pag-aresto, illegal yung nangyaring dala kay dating Pangulong Duterte doon, sasabihin lang nung ICC, di solbahin nyo yan, resolbahin nyo. Magdemandahan kayo dyan sa Pilipinas. Pero wala na to. Hawak na namin no? Malusog naman, maayos naman. Hindi naman namin nalalabag ang kanyang karapatang pantao. Merong mga nagrereklamo sa kanya, may mga kaso sa kanya. O nandito na. Kayo magdemandahan kayo dyan sa Pilipinas kung ano gusto ninyo. Diba? Kaya nga sila Panelo sinasabi, sige nga, idemanda mo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si PBBM daw ang sanhi kung bakit nando si dating Pangulo. Samantalang si Trillanes ang nagkaso. Diba? Wala na. Yung mga pa-rally-rally ninyo, yung araw-araw nyong pagpunta dyan sa labas ng ICC, hindi nyo mababago ang isip ng ICC na kailangan tapusin litisin. At kapag ang dating Pangulo ay acquitted, doon makakauwi. Pero hanggat hindi natatapos yun, nandiyan lang sa oblo yun. Kahit na umabot pa ng 50 milyones yung pirma ninyong kinakalap. Sige na nga, play ko na kayo. Si former President dito litisin. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Gandhi. Ang gagawin niya mga yan, no? Sige, pauwiin si dating Pangulong Duterte. Pag napauwi nila, sabay magmomosyon o kung ano man ang tawag doon. Magre-request ho kami. No, magre-request kami dahil sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte, i-house arrest na lang ang dating Pangulo. Siyempre, miski ho tayo mga kababayan, ako yung pag-request, ako yung magde-decision kung tama ba, pagbibigyan ko ba yung house arrest na yan. Alam na natin ang kasagutan dyan. Pagbibigyan yan dahil matanda nga naman. Paano na? Wala na. No? Mas napasaya pa ang dating Pangulong Duterte dahil po yung mga ganyang katatanda ho, mga bossing, gusto niyan sa bahay na lang. Tsaka doon nagreklamo sa ICC. Bakit biglang sa Pilipinas? Sabi nga nila, sino ang didinig sa aming mga kaso? Nung panahon na yun, na ang kinakasuhan namin, ang nirereklamo namin ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Na ang ginawa, kumalas sa ICC kasi iniimbestigahan siya. Di ba? Pero nakita nyo naman po, ang respeto ng ICC. Nire-respeto pa din ng Pilipinas. Bakit to? Hindi nila sinasaklaw o hindi nila binabanggit diyan sa mga gagawing pagdinig kay dating Pangulong Duterte, yung 2020 pataas na hindi nasakop ng ICC. Kaya 2011 hanggang 2019 lang. At dahil nga po nakakita itong dalawa na to ng pagkakataon, naku, tutunog ang ating pangalan, no? Maririnig ang ating pangalan. Kapag tayo, kahit alam natin, malabo nang pauwiin yun. Kunyari, sabihin natin, mapapauwi. Mangalap tayo ng mga perma. Mapag-uusapan tayo. Malalaman nila, ay tumatakbo pala sa pagkasenador itong dalawa na to. Ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Pikon ho yung mga DDS. Diba? Nagwawala ho yung mga DDS. Tingnan nyo doon sa
tingnan nyo dun sa Facebook ninyo, madami nang ng away na DDS. Pero yung mga yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos o sa gobyerno na gusto na matuloy yung paglilitis sa dating Pangulong Duterte, tahimik lang. O, di ba? Kalmado lang. Pero ang pinakatahimik ko, si Mark. Mark Villar, tahimik hanggang ngayon ho. Bumagsak na yung tulay, tahimik pa din ho. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin na... Hindi, ang gusto nga ng karamihan ngayon ang gusto ng karamihan ngayon, bumalik tayo sa ICC. Bakit? O, para kung sakali na may makapangyarihang tao sa Pilipinas na hindi natin kaya. O, dahil hindi kayang ayaw magpasakop sa justice system ng Pilipinas. O, may tatawagan tayo. May ICC. Tsaka, wag nyo kaming paandaran yung sinasabi nyo. Wala, isinuko na ang soberanya ng Pilipinas. Sira ba tuktok nyo? Si dating Pangulong Duterte lang yun, nandun. Bakit buong Pilipinas? Di ba, Ai Chang? Sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas. Meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo? Tsaka hindi mo maintindihan sa kanila. Meron silang pinalabas na kinidnap, tapos iba naman ang sinasabi. Gusto na po talaga ni dating Pangulong Duterte na harapin sila matagal na. Magulo, Hindi sila nag-uusap-usap. Kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Sandali, ulitin ko nga, si GMA, sino-sino daw? Walang mic, walang camera. Pag-usapan Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media. Buhay pang dating Pangulo. Kasama na si President Duterte. Si GMA Erap Duterte. Oh. President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpas na tayo rin sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ang sambayan ng Pilipinas. Nandun na nga. No, paano pa? Hindi nyo na mapapabalik yan. Kaya yung style nyong ganyan, alam na ng mamamayang Pilipino na, wala, kailangan talagang umugong yung ating kandidatura. Kailangan mapag-usapan tayo kahit alam na natin na malabo nang mapabalik yun. Sige, ipilit natin. Para pakita sa mga DDS, ito pinaglalaban namin. Ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa para ho silang di ba, Lady Frank, sabi ni Lady Frank, sabihin mo sa mga Duterte, tumahimik, hayaan magtrabaho kung sino ang nakaupo. Para ho silang parang nakatulog sila ng mahimbing nung panahon na ang dating Pangulong Duterte kasama yung mga DDS panay ang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang wala silang matandaan na gano'n, ang sabihin nyo, kung hindi binanatan ng binanatan ng dating Pangulo, kasama yung mga anak, kasama yung mga DDS, si PBBM, baka sakali, natulungan pa yan. Diba? Sino ba naman ang tutulong? Banat kayo ng banat sa akin. Kinakawawa nyo ako. Kung ano-ano pinagsasasabi nyo sa akin, tapos ngayon hihingi kayo ng tulong sa akin. Ano kalokohan yun? Diba? Sabi ni Montero, Moro, dyan na lang kayo sa dahig, mag-BP. Ala din naman kayong nagawang mabuti. Baka na yan. Isang taon na dyan. Isang taon na dyan yan. Ano kaya ang naging resulta ng kanilang kandidatura o ng survey pagkatapos nilang magsabi ng ganito? Baka wala din.
Baka number 25 pa din at number 30. Itong dalawa na to. Tigilin nyo na. Wala nang mauuto. Nando na ang dating presidente. Ang pag-uwi na lang nun kung acquitted siya. Yun na lang yun. Diba? Sabi ni Elena Garcia, nag-alaaymi si Honasan, kunwari nakikisimpat siya sa Duterte. Gustong makakuha ng boto sa mga DDS. Oo. Yan na lang yan eh. Wala na silang biruin nyo ho, mga kababayan. Ilang araw na lang, ilang linggo na lang, ilang buwan na lang. Election na. Tapos yung mga pangalan nila, nandoon pa din po sa dulo. Sabi ko nga sa inyo, kung 20 ang kukuning senador, wala pa din, talo pa din si Marcoleta. Si Gringo Honasan naman, kung 30 ang kukuning senador, wala pa din, talo pa din ho, mga bossing. Kaya may ingay, no? Kahit alam na nila na malabong mapabalik, mag-ingay tayo. Baka pang sarili lang ho yan, no? Hindi naman talaga para sa pagpapabalik sa dating Pangulo. Yun na lang ho ang nakikita ko dyan, mga boss chief, amo sir. Anyway, isang mabilisan tayo na shout out bago tayo magtapos. Nandiyan si Sir Virgilio. Huwag kang mag-alala, Honasan. Laglag ka pa din. Nandiyan si Ma'am Nancy Javier. Oh, good morning. Si Ma'am Delia Rosario. Nandiyan din si JR. Sabi, baka hanggang makakuha ng residency si Digong doon. Oh, nandiyan si Maxape, si Shiro Kansaki, si Ma'am Chris Rose, si Ma'am Delia Rosario, si Rebiton. Edgar, ayos mo muna comment mo. Bobo. Sabi, sinong Edgar? Nandiyan ba si Edgar? Yung iba hindi ko nababasang comment eh. Nandiyan si Ma'am Aichang. Sabi ni Aichang, number 900. Sabi ni Aichang, 937 ang likes. Oh. Paabutin nyo na daw ng 1,000 yan bago kayo magsilabasan. Nandiyan si Sir Ping Laksamana. Sir Mark, pa-shoutout. Bayarin ang survey. Huwag paloko. Gladys Salguero, Eleuterio Paharlio, walang maniniwala sa iyo, Honasan. Magsama kayo ni Marcoleta. Si Honasan. Si Ma'am Chris Rose, salamat po. Luciano Ray, nagbabaka sakali lang yan. Nandiyan si Marcelino Abrasado, number 938 daw. Si Pambansang Nanay, 3 beses na yan, yung shoutout mo. Oh, sa susunod, pahinga. Si Just Vincent, dapat talagang isuko kay Peryong at Dagul ang soberanya ng wetpacks ni Roque. Naku po. Ikaw naman. Hindi ba ding yun? Anyway, mga boss chief, amo sir, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.